Okay, magsisimula na tayo. Maaari bang panguluhan ng panalangin Binibining di Asis? Okay, ma'am. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, Panginoon. Sana po'y gabayan niyo ang magpapakitang turo sa hapon na ito at sana maging matiwasay at maging smooth ang pagpapakitang turo ng aming kagrupo. Amen. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si April B. Cacho, magiging guro niyo sa hapon na ito. Ngayon, meron ako ipapakita ng mga alituntunin na gagabayan tayo nito pagkatapos ng magsimula ating talakayan pagkatapos ng ating talakayan. Maaari mo bang basahin ang alituntunin natin Binibining Makapas? Sa tingin ko, mahina ang signal ni Binibining Makapas. Kay Binibining Reyes, maaari mo bang basahin ang ating alituntunin? Yes, ma'am. Mga alituntunin. Makinig sa guro, makilahok sa klase, maging magalang sa mga sagot ng mga kaklase. Maraming salamat. Naintindihan niyo ba ang alituntunin natin? Wala na ba kayong idadagdag? Yes, ma'am. Wala na po, ma'am. Okay. Wala na po, ma'am. Ngayon ay maaari ko bang malaman kung sino ang liban sa klase na ito at itala sa akin mamaya or i-message ako mamaya? Okay po, ma'am. Maraming salamat. Sino bang nakaalala sa tinalakay natin na nakarang pagkikita? Ma'am, sa tingin ko po, ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita ay tungkol po sa kahalagahan ng pagtuturo at pagkatuto. Maraming salamat, Jade. Naintindihan ba yung tinalakay natin noong nakarang pagkikita? Yes po, ma'am. Ngayon, idadako na tayo sa ating gawain. Handa na ba kayo? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ngayon ay meron tayong gawain na kung tawagin ay tama ba ako? Sino maaaring bumasa ng ating panuto? Okay, Jade? Panuto, itaas ang letrang T kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtuturo. H naman. Ngayon ay hindi naman tayo face-to-face na klase, ay ang gagawin natin ay sasabihin niyo lang kung T or H ang inyong sagot. Maaari ba? Okay po, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Para sa unang larawan, sinong maaaring sumagot? Okay, Binibining Sabanal. Para sa unang larawan po, ma'am, ay letter T. Dahil ito po ay nagpapakita ng pagtuturo po, ma'am. Napakagaling. Bigyan natin ng palakpak si Sabanal. Para naman sa ikalawang larawan, sinong maaaring sumagot? Okay, Binibining Jade. H po yung sagot po.
kasi hindi po nagpapakita ng pagtuturo ang larawan. Okay, magaling. Alam naman natin naglalaro lang sila, di ba? Ngayon ay dumako na tayo sa ikatlong larawan. Sino maaaring sumagot? Okay, Ako po, Bibining ma'am. Sabanal. Si Asis. Okay, Diasis. Tipo, ma'am, kasi ito po nagpapakita ng pagtuturo. Magaling. Ngayon ay dumako na tayo sa ikaapat na larawan. Sinong maaaring sumagot? Okay, Binibining Sabanal. Age po, ma'am, dahil ang mga bata po ay naglalaro po, hindi po to nagpapakita ng pagtuturo po. Okay, napakagaling. Sa ikalimang larawan, sino ang maaaring sumagot? Gusto ko si Mihurada na naman. Saan ba si Mihurada? Age po ma'am, dahil hindi po to nagpapakita ng pagtuturo. Okay, tama, napakagaling. Ngayon ay dumako na tayo sa ating ikalawang gawain. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang gawain ngayon? Opo, Opo, ma'am. Okay, ngayon dumako na tayo. Ang ikalawang gawain na ating gagawin ay, kung tawagin ay buuin mo ako. Sinong maring bumasa ng ating panuto? Okay, Binibining Diasis. Panuto, buuin ang pinaghalong letra at bigyan ito ng sariling pagkakahulugan. Sinong maring sumagot sa una? Okay, Binibining Jade. Sa tingin ko po, ma'am, ang pinag-aalong letrang iyan ay sama-sama po na kung saan ay Okay, napakagaling. Bigyan mo ito ng pagkakahulugan. sa tingin ko po, ma'am, ang sama-sama ay yun po yung pagsama-sama ng isang tao, ng mga tao upang makabuo ng isang layunin or isang gawain. Napakagaling. Ngayon ay dumako na tayo sa ikalawa. Sino nga rin sumagot? Okay, Binibining Sabanal. Komunidad po, ma'am. Ano nga ba ang komunidad para sa'yo? Ang komunidad po, ma'am, ay isang pangkat ng mga tao po, ma'am, na may isang interes o lokasyon po, ma'am. Napakagaling. Bigyan natin ng palakpak si Binibining Sabanal. Ngayon ay dumako tayo sa ikatlo. Sinong maaaring sumagot? Okay, Binibining Diasis. Sa palagay ko po, ang magkahalong letra ay pangkat. Ano nga ba ang pangkat para sa'yo? Ang pangkat po, ma'am, ay binubuo ng mga tao. Okay, napakagaling. Ngayon ay dumako na tayo sa ikaapat na pila. Sinong maaaring sumagot? Okay, Binibining Jade. Sa tingin ko po, ma'am, ang letrang iyan ay ang word na iyan ay pagkatuto po, ma'am. Napakagaling. Bigyan mo ito ng pagkakahulugan. Ang pagkatuto po, ma'am, ito yun po yung kinakailangan ng isang tagapagturo na kung saan just for example, kami mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng pagtuturo. Napakagaling.
Ngayon ay dumako na tayo sa ikalimang bilang. Binibining Reyes, maaari mo bang sagutin ang ikalimang bilang? Alam saan mo? Sa tingin ko, mahina ang signal ni Binibining Reyes. Sige, may Binibining sa banal. Kauri po, ma'am. Napakagaling. Ano nga ba ang kauri para sa iyo? Ang kauri po, ma'am, ay ito po yung pagkakatulad ng isang bagay o konsepto sa ibang bagay po, ma'am. Katulad po ng kakayahan o katangian po. Okay, napakagaling. Pagkakatulad po, kaori po. Okay, napakagaling ni Binibining sa banal. Ngayon, sa tingin nyo, ano kaya ang tatalakayin natin? Okay, Binibining Diasis. Po na ito tungkol po sa kolaboratibo na dulog. Magaling. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa collaborative na dulog ng pagtuturo at pagkatuto. Ngayon, bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, meron tayo ditong layunin na kung saan gagabayan tayo pagkatapos ng ating talakayan. Sino nga bang makapagbabasa kung ano ang ating mga layunin? Opo, ma'am. Sige, basahin mo ang ating layunin. Layunin, pagkatapos ng ating talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang collaborative na dulog ng pagtuturo. Ikalawa, napapahalagahan ang collaborative na dulog ng pagtuturo sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa klase. Meron pang isa. At ang ika-tatlo, nakakagawa ng isang kolaboratibong gawain sa pamamagitan ng pair sharing. Maraming salamat. Ngayon, meron kami ditong inihandang gabay na tanong na kung saan ating sasagutan pagkatapos ng ating talakayan. Una ay ano ang collaborative na dulog ng pagtuturo at pagkatuto? Ang pangalawa ay ano ang mga salik na nakapaloob sa collaborative na dulog? Pangatlo ay bakit mahalagang pag-aralan ng paggamit ng dulog sa pagkatuto? Ngayon, meron tayong gagawing gawain na kung saan ito ay tinatawag na peer teaching. At ang inyong mga kapangkat ay nasend ko na sa GC at pakitingnan na lang sa GC natin kung sino ang mga kapangkat nyo. At meron ako ditong inihandang pamantayan para sa ating gagawing pangkatang gawain. Ako na lang ang magbabasa kasi sa tingin ko mahina yung signal ninyo. Para sa pamantayan, meron tayo ditong pagkamalikain, kooperasyon, takdang oras. Meron sa pagkamalikain, meron tayong pinakamahusay na kung saan merong 5 puntos at mahusay na kung saan merong 4 na puntos at di gaanong mahusay na kung saan may 3 puntos at ganoon din sa kooperasyon na sa takdang oras. Ngayon, gusto kong basahin ninyo ang panuto. Maaari nyo bang sinong makapagbabasa ng ating panuto? Binibining Katso. Diasis po, ma'am. Sige, Binibining Diasis.
Panuto. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng salik na nakapaloob sa collaborative na dulog at pagkatuto. Ang bawat pangkat ay pipili ng isang miyembro na maglalahad at magpapaliwanag sa naibigay na salik na nakapaloob sa collaborative na dulog at pagkatuto. Okay, maraming salamat, no? So, para maliwanagan kayo, meron kayo sa nasan ko na sa GC, merong 3 pangkat na kung saan pipili kayo ng isang miyembro na kung saan maglalahad sa inyo, magpapaliwanag na sa bawat salik na naiyata sa kanila. At pagkatapos may paliwanag ng isang miyembro sa inyong kagrupo ay inyo itong ipapaliwanag sa ating lahat at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Sapat na siguro ang 5 minuto, no? Kasi hindi naman ito gaanong kahirap. Okay? Okay po ba? Naintindihan po ba ako? Opo, ma'am. Okay, ito ang mga dulog na collaborative. Meron tayong 6 na dulog. Itong sama-samang nagtatrabaho at sama-samang pagkatuto ito ay ang salik na kung saan ipapalawigin at ilalahad ng isang miyembro sa unang pangkat ito. At sa ikalawang pangkat ay ang komunidad ng pagkatuto at pagtuturo sa kauri. At sa panghuling pangkat ay kauring pagkatuto at pangkatang pagkatuto. Okay na ba? Wala na bang mga katanungan? Sa tingin ko ay naintindihan nyo naman kasi wala nang nagsasalita. Sige, ang 5 minuto sige, gawin na nating 10 minuto para mas mapalawig ninyo ang inyong kasagutan sa inyong mga kaklase at sasabihin nyo rin ito later on sa lahat. Okay ba? Okay. Sisimula na ang inyong 10 minuto. Ngayon, atin ang bibigyan ng oras ang unang pangkat na kung saan si Miss Risa Jean Sabanal ang magpapalawag nito sa ating lahat kung ano nga ba ang sama-samang nagtatrabaho at sama-samang pagkatuto. Handa ka na po ba, Miss Sabanal? Opo, ma'am. Okay. Maaari mo nang simulan po. So, ang inatas po sa amin ay tungkol sa sama-samang nagtatrabaho at sama-samang pagkatuto. So, ano nga ba ang sama-samang nagtatrabaho? So, ang sama-samang nagtatrabaho sa pagkatuto at pagtuturo ay isang konsepto sa edukasyon kung saan ang mga guro at mag-aaral ay aktibong nakikibahagi at nakikisangkot sa proseso ng pagkatuto. Ito ay isang kolaboratibong paraan ng pagtuturo kung saan ang mga mag-aaral ay itinuturing na aktibong kalahok sa kanilang sariling pag-aaral at mga guro ay mga tagapag-akay at tagapagbigay ng mga oportunidad para sa pag-unlad ng mga mag-aaral. So, sa pamamagitan ng sama-samang nagtatrabaho sa pagkatuto at pagtuturo, ang mga mag-aaral ay itinuturing na may kontrol at responsibilidad sa kanilang sariling pag-aaral, habang ang mga guro naman ay nagiging mga gabay at facilitator ng proseso. Binibigyang halaga dito ang kolaborasyon, komunikasyon, at pagtutulungan upang mapalalim ang pag-unawa at kaalaman ng mga mag-aaral. Ang ganitong paraan ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa, pagsasanay sa kasanayan sa pag-iisip at pagbuo ng kakayahan sa pag-aral na kinakailangan para sa pag-unlad ng mga mag-aaral. So, para naman sa sama-samang pagkatuto. Sa sama-samang pagkatuto naman, ito ay isang konsepto sa edukasyon kung saan ang mga mag-aaral ay nagtutulungan at nagtuturo sa isa't isa. Ito ay mas malawak kaysa tradisyonal na individual
na pag-aaral at nagbibigay daan ito sa mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa iba. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa at mas mataas na antas ng pagsasapalinlipunan at interpersonal na kasanayan. At yun lamang po para ah, sa aming gawain para sa sama-samang nagtatrabaho at sama-samang pagkatuto po. Okay, maraming salamat, no, Miss Risa. Palakpakan natin si Miss Risa. So, ang nayata sa kanya na nasalik na nakapaloob sa dulog na collaborative ay ang sama-samang nagtatrabaho at sama-samang pagkatuto. Sa sama-samang nagtatrabaho, ito yun, meron ditong teacher at estudyante na kung saan nagtutulungan ang guro at ang mag-aaral upang makuha ang kanilang iisang layunin na kung saan yun ang matuto. At dito naman sa sama-samang pagkatuto, ito yun yung mga mag-aaral na kung saan nagbibigay sila, naghahayag sila ng kanilang mga idea sa bawat isa upang sama-sama at iisa silang matuto sa iisang klase. So para naman sa ikalawang pangkat, handa na ba si Miss Denher Reyes? So ang iniatas sa amin. Okay, Opo, ma'am. Okay, start na po. So magandang hapon sa lahat. So ang iniatas sa amin ay ang komunidad ng pagkatuto at ang wait lang, hindi na ako makita. So ang komunidad na pagkatuto ay isang konsensusan at iba pang tagapagturo ay bumubuo ng isang ng So, isang matuturo na nakatuon sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan sa pamamagitan nito ng kolaborasyon at interaksyon sa loob ng isang komunidad ng mag-aaral at mga guro. Sa at pag-unawa ng bawat isa ay mahalaga at ang bawat kasapi ay nagsisikap na maging aktibong kalahok sa proseso ng pag-aaral at pagtuturo. So, ang isang iniata sa amin ay ang sagit lang po ha. Ay pagtuturo sa kauri. Ang pagtuturo sa kauri ay ang proseso pagtuturo katuon sa mga kapwa guro o mga kasapi ng guro. Ito ay isang paraan ng pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng mga guro upang mapalakas ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa langan ng pagtuturo. Ang ganitong uri ang pagtuturo ay naglalayong magtaguyod ng mas magandang karanasan sa pagtuturo at pag-aaral para sa mga estudyante. So, yun lang po para sa aming pangkat. Maraming salamat. Maraming salamat, Miss Denher Reyes. Napakahusay. Bigyan natin ng palakpak. At para sa ikatlo at ikaapat na dulog kung saan ang komunidad ng pagkatuto at pagtuturo sa kauri. Ito yung ikatlo at ikaapat na salik pala ng dulog na collaborative. Dito sa komunidad ng pagkatuto, meron tayo dito mga administrators, staff, teachers at estudyante na kung saan sila ito yung nakapaloob na mga tao na nagtatrabaho sa isang komunidad ng paaralan na kung saan sila ang nagbibigay ng buhay at nagiging isang skeleton ng isang paaralan upang mas mapaunlad pa ang isang paaralan. At dito naman sa pagtuturo sa kauri ay ito yung katulad na lamang sa pagtuturo ng isang guro sa kapwa niya guro at pagtuturo rin ng isang mag-aaral sa kapwa niya mag-aaral. Naintindihan ba, mga mag-aaral? Opo, ma'am. Okay, ngayon dumako naman tayo sa ikalima at ika-anim na salik ng dulog na collaborative. Handa ka na ba, Miss Diasis? So, magandang hapon sa lahat. Ako po ay natasang ilahad ang kauring pagkatuto at pangkatang pagkatuto.
Ang pinakauna ay ang kauring pagkatuto o learning taxonomy sa Ingles ay isang sistema ng pag-uuri ng mga layunin ng pag-aaral batay sa antas ng kasanayan na nais matamo ng mag-aaral. Ang pinakakilalang kauring pagkatuto ay ang Bloom's Taxonomy na binubuo ni na Benjamin Bloom at iba pang mga manaliksik. Binabahagi ng Bloom's Taxonomy ang mga layunin ng pag-aaral sa 6 na antas. Unang antas ay paggugol ng kaalaman, pangalawa, pag-unawa, pangatlo, pagsasagawa, pang-apat, pagsusuri, panglima, pagsusuri at ang pang-anim at paggamit ng kaalaman. Sa paggamit ng kauring ito, mas madali para sa mga guro na itakda ang mga layunin ng pag-aaral na naaangkop sa mga kakayahan at pangangailangan ng mag-aaral. Sa pangalawa naman, ang pangkatang pagkatuto ay isang pamamaraan ng pagkatuto kung saan ang pag-aaral ng ay nagaganap sa pamamagitan ng mga pagsasama-sama ng mag-aaral sa isang grupo. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay nakikilahok sa mga aktibidad, diskusyon at mga proyekto na may layuning magtaguyod ng pakikipagtulungan at pagbabahagi ng kaalaman. Ito ay nagpapalakas ng interaksyon at kooperasyon sa pamamagitan ng mga mag-aaral at nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto at kasanayan. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat, Binibining Di Asis. Ngayon, napakahusay. Bigyan natin din siya ng palakpak. Ngayon, para sa kauring pagkatuto, ito ay ang ikalimang salik ng dulog na collaborative. Dito sa kauring pagkatuto, meron tayo ditong tinatawag natin na pinaka-common na Bloom's Taxonomy na kung saan ito yung tumutulong sa atin upang maisakatuparan natin ang pagkatuto ng mga mag-aral. Meron tayong binabasihang mga hakbang na kung saan maaari nating sundin upang mas mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral. At dito naman sa huling salik na dulog ng collaborative ay ang pangkatang pagkatuto. Dito sa pangkatang pagkatuto, napakaklaro na, no? Ito ay pangkat ng mga mag-aaral na kung saan sila ay nagtutulungan para maisakatuparan ang isang pag-aaral o maaring ito ay isang pag-aaral o pagkatuto ng bawat isa. So, okay na ba? Nalinawan na bang lahat? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ngayon ay ating balikan ang ating mga gabay na tanong. Para sa ating unang tanong, sinong maaaring makasagot? Sinong maaaring sumagot? Kung wala ay magtatawag ako. Okay, Miss Denher, tingin ko may kasagutan ka. Yes, ma'am. So, una, ano ang collaborative na dulog ng pagtuturo at pagkatuto? So, base po sa aking natutunan, so ang collaborative na dulog sa pagtuturo at pagkatuto, ito po yung sama-samang pagkatuto ng mga estudyante o sama-samang nagtutulungan ng mga estudyante upang matamo ang mga itinakdang gawain. Yun lang po. Maraming salamat, no, Miss Denher. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Miss Denher dahil napakahusay niya kasi nakikinig talaga siya. Ngayon ay atin namang sasagutan ang pangalawang gabay na tanong. Ano ang mga salik na nakapaloob sa collaborative na dulog? Maaari ko bang marinig ang kasagutan ni Di Asis? Yes, ma'am. Ang anim na salik po ay sama-samang pagkatrabaho, sama-samang pagkatuto, ang komunidad ng pagkatuto, kauring pagkatuto, at ang pangkatang pagkatuto ang panghuli.
Okay, maraming salamat, no? Ang ano nga yun, ang mga salik ay, unang salik ay sama-samang nagtatrabaho, sama-samang pagkatuto, komunidad sa pagtuturo, kauring, ano nga yun? Pagkatuto, Kauring ma'am. pagkatuto at kauring pagkatuto at meron dito. Pangkatang pagkatuto pala. Ngayon para sa ating panghuling gabay na tanong, bakit kaya mahalaga ang pag-aralan ng paggamit ng dulog sa pagkatuto? Okay, Miss Katcho. Mahalaga po ang pag-aralan ng paggamit ng dulog sa pagtuturo dahil ito ang magiging gabay natin sa ating pagkatuto po. Okay, maraming salamat, Binibining Katcho. So, ngayon naman ay, sure naman ako na naintindihan yung lahat. Okay pa ba ang lahat, mga estudyante? Yes, Opo, ma'am. ma'am. Okay, so, ngayon may mga katanungan ako dito. Sorry, napakaingay dito sa amin. So, may mga iilang katanungan ako dito na gusto kong sagutan nyo. Okay lang ba sa inyo yon? Okay, kung wala akong estudyante ngayon ay magtatawag talaga ako. May nakikinig pa ba sa akin? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay. So, para sa bilang una, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang matutunan ang kolaboratibong dulog ng pagtuturo o pagkatuto? Sino gustong sumagot? Itaas lamang ang kamay. Walang gustong sumagot, ay magtatawag ako. Sige, Binibining Danher. Okay, parang hindi ako narinig ni Binibining Danher. So, si Binibining Bobo. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang pagtutunan ng kolaboratibong dulog ng pagtuturo at pagkatuto? Bilang isang mag-aaral po, ma'am, napakahalagang natutunan natin ang kolaboratibong dulog upang mas magabayan tayo sa ating mga gagawin sa hinaharap saan yung mga pagkatang gawain, yung sa school at kailangan upang mas nalinawan tayo kung ano nga ba ang mga salik na nakapaloob dito. Okay, so maraming salamat, Binibining. Maraming salamat, Binibining Bobo. So, napakagaling, no? So, bakit ba natin kailangang matutunan ang kolaboratibong dulog? Kasi 'di ba may mga quotation kayo na ginagamit na sharing is caring, 'di ba? So, bilang mga mag-aaral ay napaka-importante sa atin na malaman ang kolaboratibong dulog sa pagtuturo dahil ito ang isang paraan ng epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Tama ba ako? Okay, so 'di ba sa ating pagkatuto sa ating paaralan ay mas epektibo na magbahagi tayo ng ating mga kaalaman at kung mas ipapalawig natin ito, mas naiintindihan natin kung ano-anong mga kolaboratibong salik ang ating mga ginagamit. So, may mga teknik na tayo na maiibahagi sa ating mga mag-aaral na kung saan ano ang mga salik na ito na ating mga ginagamit, 'di ba? Mas informatibo sa atin kung ang salik na ito ay ito sama-samang ito ang dapat nating gawin sa
pangkatang ito. So, may mga ideya na tayo, mas klaro na ang ating mga salik na gagamitin sa ating pagkatuto. So, naintindihan ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Pangalawang katanungan naman, paano nakakatulong ang collaborative na dulog sa pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral? Okay, so nakikita kong tumataas ng kamay si Binibining Katso. Ibahagi ang iyong kasagutan. Paano nakakatulong ang collaborative na dulog sa pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral? Para sa akin po, nakakatulong sa mag-aaral dahil pinapayagan nito ang mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga ideya at karanasan na nabubuklod sa iba't ibang pananaw at karanasan sa loob ng klase po. Yan lang. Okay, maraming salamat Binibining Katso. So tama, no? Nakakatulong ang collaborative na dulog sa pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral dahil sabi ko nga kanina, mas epektibo ang pagkatuto ng isang mag-aaral kung may mga kasama siya, di ba? Di ba experience na naman natin yan na mas maiging may kasama tayong mag-isip, gumawa ng trabaho dahil isa pa na ito ay mas napapadali, ito ay maraming ideya na nagsusulputan sa ating pagsama-sama sa ating pagkatuto, di ba? So, Opo, okay. ma'am. Ngayon, dumako tayo sa iba na namang katanungan para masigurado ko talagang nakikinig ba kayo sa ating diskusyon. So, kita ba? So, sa una, sinong gustong bumasa? At sagutan? Okay, sige. Binibining, Bobo. Sa pangkahalatan, ano ang iyong natutunan mula sa ating paksang tinalakay? So, sa pangkahalatan po, ma'am, na natutunan ko or nalaman ko na ang collaborative na dulog, meron po pala itong mga salik na kung saan ito ang mga salik po na nakapaloob sa yun po yung sama-samang nagtatrabaho, sama-samang pagkatuto, komunidad ng pagkatuto, pagtuturo sa kauring pagkatuto at pangkatang pagkatuto po. Okay, magaling, no? Maraming salamat. So, sa pangkalahatan daw, ang natutunan ni Binibining Bobo ay may 6 na salik ang collaborative na dulog. So, hindi ko na ibabalik pa kasi malinaw na at naiintindihan nyo naman yon. So, sa pangalawang katanungan naman, sino gustong sumagot? Walang... Okay, so Binibining Riza. So, sa collaborative na dulog, bilang isang mag-aaral, ang epekto ng collaborative na dulog ay nagkakaroon ng mas malawak ang mga mag-aaral na magbahagi, magtanong, mag-analisa at magtulungan. Ito ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pag-eksplora ng iba't ibang perspektibo, impormasyon at mga ideya mula sa kanilang mga kapwa mag-aaral po. So, yun po yung epekto. Okay, magaling, no? So, bilang isang mag-aaral, ano kaya ang epekto? Ang epekto ng collaborative na dulog ay dito napapasali ang
ano yan? Grupo ng pagkatuto sa ating mga mag-aaral, 'di ba? Sa inyong mga mag-aaral. So mas epektibo ang pagkatuto ng mag-aaral kung i-apply natin ang collaborative na dulog. So, tanaw ko na naintindihan na lang lahat. So, ready na ba kayo sa ating evaluasyon? Maghanda lamang ng isang kapat na papel at may limang items tayo na sasagutan at magtatawag ako para sa ating checking of papers. So, ngayon ay magsisimula tayo. Ready na ba ang lahat? Nakapaghanda na ba ng isang kapat na papel? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, so sa unang bilang. So sa panuto ha, piliin ang titik ng tamang sagot. Tapos na ba? Opo, ma'am. Sa pangalawa naman. Tapos na. Para sa pangatlo. Tapos na po, ma'am. Sa pang-apat na yan. Tapos na ba? Opo, ma'am. Sa panghuling bilang na. Tapos na po, ma'am. Okay, sige. Ngayon ay magwawasto tayo. I-assign ko ang mga mag-aaral sa 5 katanungan at sila ang sasagot. Sige, basahin at sagutan. Diretso sagot na ha. Sige, binibining bobo para sa unang katanungan. Ito ay isang konsepto sa edukasyon kung saan ang guro at mag-aaral ay aktibong nakikibahagi at nakikisangkot sa proseso ng pagkatuto. Ang answer po ay sama-samang nagtatrabaho sa pagkatuto at pagtuturo. Okay, magaling. So, sama-samang nagtatrabaho sa pagkatuto at pagtuturo. Sa pangalawang bilang naman, Ginoong, okay, si Binibining Riza. Ito ay mas malawak kaysa sa tradisyonal na individual na pag-aaral at nagbibigay daan ito sa mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang kaalaman sa karanasan sa iba.
Sama-samang pagkatuto po. Sama-samang pagkatuto nga ba? Okay, so magaling. Sa pangatlo naman, Ginoong Michael Joshua. So, pangatlo, ito ay isang samahan na nagtutulungan at nagbabahagi ng kaalaman at karanasan sa pag-aaral. So, ang answer ko po ay letter A. Letter A. Okay, Komunidad ng magaling. pagkatuto. Okay, maraming salamat, Ginoo. Sa pang-apat naman, Binibining April. Para sa ikaapat po, sa pamamagitan ng mga pagsasama-sama ng mag-aaral sa isang grupo, sa anong dulog ito napapabilang? Di po ma'am, komunidad ng pagkatuto. Okay, magaling. Sa panglima naman, Binibining Danher. Nandyan ka pa ba? Yes, ma'am. Ang mga sumusunod ay napapabilang sa mga salik ng collaborative na dulog maliban sa letter D po, ma'am. C po. Okay, letter C. Okay. So, letter C nga. Ngayon ay isan nyo yung score nyo sa akin ha. Picturean nyo, tapos isan nyo sa GC natin para ma-record ko. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay, ngayon ay dadako na tayo sa inyong takdang aralin. Kopyahin ito at sa susunod nating pagkikita ay ipasa nyo sa akin ha. Opo, ma'am. Yung rubrics, isesend ko na lang sa GC kasi nakalimutan kong ilagay sa PPT. Okay, tapos na bang kopyahin? Opo, ma'am. So, inaanyayahan kong lahat sa pagtatapos ng panalangin, sa patapos na panalangin, pwede bang Binibining Riza? Okay, si Ginoong Mehrada na lang. Okay po, ma'am. Sa lahat ng Katoliko, praise the Lord of the Cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan mo po kami ng talino at lakas po upang maitaguyod po namin ang aming klase nito at maraming salamat po at naitaguyod ng mga demo teachers ang kanilang pagdedemo. At yun lamang po, maraming salamat. Amen. Amen. So maraming salamat sa pagkikilahok sa aming pagpapakitang turo. So ngayon ay dismiss na tayo, class. Maraming salamat.